shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan po sa Ezekiel chapter 34 verses 11 to 16. At ito po ang sinasabi. Ito po yung ang mabuting pastor. Ito ang ipinasasabi ni Yahweh. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayong ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa magagandang pastulan. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan sa tahimik na kaburulan ng Israel. Mamamahinga sila sa sariwang pastulan at manginginain ng sariwang damo sa kaburulan ng Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapan ko sila, hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sabi po sa verse 15, sa English po, sabi ni God, I myself will tend my sheep and have them lie down, declares the sovereign. Dito po sa verse na to, dineclare po ng Panginoon na siya po ang true shepherd of the people. Ito po ay isang talinhaga o metaphor na ginamit din ng ating Panginoong Hesus. The Lord promises to rescue the sheep from the rulers who have oppressed them, and to care for them himself, mismo ang Panginoon. Kaya notice, kung titignan po natin sa English, notice ang ginagamit ng Panginoon dito is I will, no? Sabi doon sa verses po, sabi niya, I will bring them out from the nations and gather them from the countries. I will bring them into their own land. I will pasture them. I will tend them in good pasture. I myself will tend my sheep. I will search for the lost and bring back the strays. I will bind up the injured. I will shepherd the flock with justice. So notice the word, ang ginagamit ng Panginoon dito is I will. So truly, God declares that He is the true shepherd of His people. Siya po, pinramis po ng ating Panginoon na to rescue yung mga sheep o yung mga mahal ng Panginoong mga tao. Ngunit, ito pong pagliligtas nito, yung promise of rescue o pagliligtas po, comes with a price. Ang ating Panginoon ay hahatulan
ang lahat na nakagawa ng masama, gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang mga followers po ni Jesus Christ cannot be self-centered o hindi dapat tayo self-promoting. Hindi po natin dapat i-pursue our own interests at the expense of other people. Yung pagiging makasarili is actually a natural human trait. And God promises that it will bring His judgment. Ang mabuting balita po dito ay meron pong kapangyarihan ang Diyos na baguhin ang ating mga puso mula sa pagiging makasarili patungo sa ating Panginoon at mahalin ang ating kapwa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat na kayo po ang aming true shepherd. Patuloy niyo po kaming gabayan sa lahat po na aming mga gawain. We know, Lord God, that there are mga false shepherds na umaaligid sa aming panahon. Help us, Panginoon, na huwag kami maging makasarili. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa pagiging makasarili, bunsod ng kasalanan. At imulat niyo ang aming mga mata upang makita namin ang aming mga kasalanan at ito ay aming magsisisi. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.